Magandang araw, ako po si Bernalyn Mingo at aming pong susuriin ang pelikulang pinamagatang Die Beautiful. Bakit nga ba Die Beautiful ang pamagat nito? Sapagkat tungkol ito sa isang transgender na namatay na ang tanging hiling sa kanyang matalik na kaibigan ay bihisan siya at gawing kamukha ng iba't ibang kilalang celebrities bilang pag-alala sa kanya. Sino naman ang mga tauhan sa pelikulang ito? Pinangungunahan ito ni Paolo Ballesteros bilang si Trisha Echevarria, isa siyang ganap na bakla na walang ibang pinangarap kundi ang mag-iisang beauty queen. Sumunod naman si Christian Bables bilang Barbs na matalik na kaibigan ni Trisha, ang naging kasangga ni Trisha sa lahat ng bagay. Sumunod naman si Gladys Reyes bilang si Beth na kapatid ni Trisha sa pelikulang ito. At ang huli, si Joel Torre bilang ama o tatay ni Trisha at tumututol ito sa kagustuhan ng kanyang anak na si Trisha. Ngayon, dumako naman tayo sa buod ng kwento ng pelikula. Suki ng mga gay beauty pageants ang transgender ni si Trisha Echevarria o si Paolo Ballesteros. Simula high school hanggang nang tumanda ay pagiging kontesera na ang naging hanap buhay nito. Ngunit sa kabila ng taglay nitong ganda at talindog ay lagi siyang umuuwing talunan. Ito'y dahil hirap siya sa pagsagot sa mga katanungang ibinabato sa kanyang pagdating sa question and answer portion. Sa huling beauty pageant na kanyang sinalihan, matapos mapunta sa kanya ang tanong na buong buhay niyang tanging tanong na kanyang memoryado ang sagot, ay sa wakas kay Trisha napunta ang corona. Ngunit ilang minuto lang matapos itong makoronahan ay bigla siyang binawian ng buhay dahil sa aneurysm. Ngayon ay kailangan sundin ng kaibigan nitong si Barbs o si Christian Bables ang mga bili ni Trisha para sa kanyang lamay. Nambihisan siya ng iba't ibang itsura araw-araw mula kay Angelina Jolie hanggang kay Beyonce. Magandang araw, ako po si Bernalyn Mingo at amin naman po susuriin ay ang pelikulang pinamagatang Bakit lahat ng gwapo may boyfriend? Bakit nga ba ito ang pamagat nito? Sapagkat tungkol ito sa isang babae na lahat na naging kasintahan ay mga pawang bading, na halos lahat ay mga gwapo pero ang hanap din ay magagandang lalaki. Sino naman ang mga tauhan sa pelikulang ito? Pinangungunahan ito ni Ann Curtis bilang si Kylie. Sa pelikulang ito, isa siyang ganap na wedding planner na kung saan lahat ng kanya nagiging kasintahan ay pawang mga bakla. Sunod naman, si Paolo Ballesteros bilang si Bench na naging boyfriend then best friend ni Kylie o ni Ann sa pelikulang ito. Sunod naman, si Dennis Trillo bilang si Diego na kababatan ni Bench. At ang huli, si Yam Concepcion bilang si Fiona na kung saan fiancé ni Diego. Ngayon, dumako naman tayo sa buod ng kwento ng pelikula. Si Kylie ay isang wedding planner na nagkaroon ng maraming boyfriend na puro mga bakla at isa na dito ang kanyang best friend na ngayon na si Bench. Hinikayat ni Bench si Kylie na patunayan kung bakla din ba ang kaibigan nito at dati niyang crush na si Diego. Kung kaya, tinignan niya ang mga senyales habang nag-aayos sila ng kasal nito sa kanyang kasintahan na si Fiona. Sa kabilang banda, si Diego o si Dennis Trillo na kababata ni Bench ay umuwi ng Pilipinas upang pagplanuhan ang nalalapit nitong kasal. Si Kylie ang hahawak ng kanyang kasal sa pagnanais na malaman kung may pag-asa pa bang makatuluyan ni Bench si Diego na lihim na nitong iniibig simula nung bata pa lang sila. At tumaasang aminin na nito ang kanyang tunay na sexualidad. At mukhang totoo nga ang hinala ni Kylie lalo nang magsimula na ring mahulog ang loob nito sa groom. Ang Bibar, ako po si Christine J. Represca, ang mag-uulat ng pagsusuring pelikula na ang pinamagatang Die Beautiful at Bakit lahat ng gwapo ay may boyfriend. Ito po ay yung continuation ng report ni CJ Alvarez. Banghay. Ano nga ba ang banghay? Kasi ang nakalagay doon ay banghay na pangyayari. So, ang ibig sabihin ng banghay ay
ito yung tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Dapat itong maging maayos at magkakaugnay upang maging matatag at kapani-paniwala. Gaano man kapayak o karaniwan ang mga pangyayari, ang pagiging kawili-wili nito ay nakasalalay sa makatwirang pagkakasunod-sunod na magpapadula sa daloy ng salaysay. So, dito naka-highlight yung pagpapadula sa daloy ng salaysay. Ibig sabihin, nasa transition nung pagkakasunod-sunod na pangyayari ang ikagaganda ng daloy ng pelikula o ng kwento. Kasi dito sinabi yung pagkakasunod-sunod, yung sequence na tinatalakay doon sa pelikula. Banghay na pangyayari o tinatawag na story grammar. Ito ang banghay na pangyayari sa Die Beautiful. Ang Die Beautiful ay patungkol sa isang Becky na si Trisha o si Paolo Ballesteros na walang ibang pinangarap kung hindi maging isang beauty queen o maging isang title holder bago siya mategi at kunin ni Lord. Umiikot ang istorya kay Trisha na dumanas ng samot-saring pasakit at hamon sa buhay. Isa na dito ang kanyang sariling tatay na hindi siya tanggap sa kanyang mga hilig o kinagawian. Sa kabila ng mga sampal, masasakit na salita at pisikal na pananakit ng kanyang ama, mas pinili pa rin ni Trisha na maging masaya at buong pusong tanggapin ang katotohanan. Dito pinakikita yung yung Die Beautiful ay tungkol nga kay Trisha na si Paolo Ballesteros na wala siyang ibang pinangarap kundi yung maging title holder at maging sikat na isang beauty queen. Ngunit sa kasamaang palad ay binawian siya ng buhay pero hindi pa niya natatapos yung kanyang misyon. Sa kinalaunan ay porsigido pa rin si Trisha na abutin ang kanyang pinakamataas na pangarap, ang maging isang beauty queen. Bumibisita si Trisha sa bawat baryo na merong patimpalak sa pag-asang maipanalo niya ito kasama ang kanyang matalik at very supportive friend na si Barb na ginampanan ni Christian Bables. Sa pelikula, makikita mo kung gaano kakulay ang kaniyang buhay kasama ang iba pa niyang kaibigan. Isa sa mga nagustuhan ko sa pelikulang ito ay ang mensahe, pagkakaroon nito ng boses sa lipunan, pagtanggap at tunay na pagmamahal sa kapwa. Dito natin makikita na dito sa kalaunan ng kwento, pinipilit pa rin daw ni Trisha na maabot yung kanyang pinakamataas na pangarap, which is yung pagiging beauty queen. Tapos, sa ups and down, kasama niya si Christian Bables sapagkat ito ay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at very supportive friend sa kanya ano man ang mangyari. Dito pa sa pelikulang ito na parang na-realize ko na yung Die Beautiful ay parang katulad siya nun sa kanta na Sirena ni Glock 9. Parang related siya doon. Kasi doon din sa kanta na yon, isang typical na lalaki. Tapos nung habang siya ay lumalaki na, ay may mga pagbabagong nagaganap sa kanya na hindi niya mawari sa pamamagitan ng bakit gusto niya makipaglaro sa mga babae sa pamamagitan ng Chinese garter. Tapos nung nagkakaedad na siya o sabihin nating dumaan na siya sa pagiging teenager, ay nagli-lipstick na siya, nagsusuot na siya ng mga pangbabae. Ngunit sa kasamaang palad ay ang tatay niya ay hindi payag sa pagiging Becky nung nandun sa kanta. Kasi nga, ang tingin ng tatay niya dun sa lalaki ay, ang pagiging lalaki ay salot. Kung kaya't, pero nung huli,
na ang tatay niya ay mahina na, siya pa rin yung yung baklang inaalipusta, sinasaktan, yung ulo isinusubsob sa drum, ay siya pa rin yung tumulong sa kanya nung panahon na yung tatay niya ay malapit ng mamatay. Kaya dito, nahinuha ko na minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Ito naman ay ang banghay na pangyayari o story grammar sa bakit lahat ng gwapo ay may boyfriend. Ito ay ang kwento ng isang desperadang babae na si Kylie o si Ann Curtis. Siya ay isang wedding planner na ang mga naging nobyo niya ay puro bakla. At sa kanyang mga naranasan ay naging magaling na siya sa pagtingin at pagkilala sa tunay na kasarian ng mga lalaking nakakasalamuhan niya. Ang kaniyang kaibigan at dati niyang boyfriend na si Benj ay hinihikayat siya na gamitin ang kanyang galing upang malaman kung bading ang kanyang kababata na si Diego na dati. Ang mapapangasawa ni Diego na si Fiona ay palaging abala kaya madalas na hindi nakakapunta sa mga paghahanda nila sa kasal. Kung kaya sa mga sumunod na eksena, si Kylie ang lagi nitong kasama, na kung titingnan ay hindi katanggap-tanggap. Para lamang mapaganda at magkaroon ng kwento ang pelikula. Ang palabas ay tumatalakay sa mga bading bilang sentro ng kwento at kung paano sila mapagkakatuwaan na kadalasan ay kabaliktaran kung ano talaga sila sa kabuuan. Ang mga ekspresyon ni Kylie habang tinitignan ang mga senyales sa pagiging bading ng isang tao ay hindi makataruhan kung yun lang ang pagbabasehan. Ngunit, binawi ito ng huling parte ng pelikula kung saan lumabas ang matinding emosyon at sentimiento ni Kylie kay Diego na pinatunayan sa kanya kung gaano siyang nagkamali sa pagkakakilala sa kanya. Sa huli, ang pagiging bakla o bakla ay isang desisyon ng pagtanggap sa sarili. Madali at mabilis na paraan kung paano ikaw ang magtatakda ng sarili mong batas. Dahil mas nakakaramdam ng tunay na kasiyahan ang taong bukal na isang tipikal na lalaki, tapos nung habang siya ay lumalaki na ay may mga pagbabagong nagaganap sa kanya na hindi niya mawari sa pamamagitan ng bakit gusto niya makipaglaro sa mga babae sa pamamagitan ng Chinese garter. Tapos nung nagkakaedad na siya o sabihin nating dumaan na siya pagiging teenager ay nagli-lipstick na siya, nagsusuot na siya ng mga pangbabae. Ngunit sa kasamaang palad ay ang tatay niya ay hindi payag sa pagiging Becky nung nandun sa kanta. Kasi nga, ang tingin ng tatay niya dun sa lalaki ay, ang pagiging lalaki ay salot. Kung kaya't, pero nung huli, na ang tatay niya ay mahina na, siya pa rin yung yung baklang inaalipusta, sinasaktan, yung ulo isinusubsob sa drum, ay siya pa rin yung tumulong sa kanya nung panahon na yung tatay niya ay malapit ng mamatay. Kaya dito, nahinuha ko na minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Ito naman ay ang banghay na pangyayari o story grammar sa bakit lahat ng gwapo ay may boyfriend. Ito ay ang kwento ng isang desperadang babae na si Kylie o si Ann Curtis. Siya ay isang wedding planner na ang mga naging nobyo niya ay puro bakla. At sa kanyang mga naranasan ay naging magaling na siya sa pagtingin at pagkilala sa tunay na kasarian ng mga lalaking nakakasalamuhan niya. Ang kaniyang kaibigan at dati niyang boyfriend na si Benj ay hinihikayat siya na gamitin ang kanyang galing upang malaman kung bading ang kanyang kababata na si Diego na dati. Ang mapapangasawa ni Diego na si Fiona ay palaging abala kaya madalas na hindi nakakapunta sa mga paghahanda nila sa kasal. Kung kaya sa mga sumunod na eksena, si Kylie ang lagi nitong kasama,
na kung titingnan ay hindi katanggap-tanggap. Para lamang mapaganda at magkaroon ng kwento ang pelikula. Ang palabas ay tumatalakay sa mga bading bilang sentro ng kwento at kung paano sila mapagkakatuwaan na kadalasan ay kabaliktaran kung ano talaga sila sa kabuuan. Ang mga ekspresyon ni Kylie habang tinitignan ang mga senyales sa pagiging bading ng isang tao ay hindi makataruhan kung yun lang ang pagbabasehan. Ngunit, pinawi ito ng huling parte ng pelikula kung saan lumabas ang matinding emosyon at sentimiento ni Kylie kay Diego na pinatunayan sa kanya kung gaano siyang nagkamali sa pagkakakilala sa kanya. Sa huli, ang pagiging bakla ay isang desisyon ng pagtanggap sa sarili. Walang madali at mabilis na paraan kung paano ikaw ang magtatakda ng sarili mong batas. Dahil mas nakakaramdam ng tunay na kasiyahan ang taong bukal na tinatanggap kung ano at sino kasi. Ito ang larawan ng mga pelikula. Ang nasa unang picture na inyong makikita ay Bakit Lahat ng Gwapo ay May Boyfriend, featuring Dennis Trillo and Paulo Ballesteros. At ang pangalawang larawan naman ay ang Die Beautiful na ang larawan ay si Paulo Ballesteros. Dennis Trillo? Tagpuan. Ang tagpuan naman ay ito yung tumutukoy ito sa pook at panahong pinangyarihan ng mga tagpo sa akda o pelikula. Naglalarawan ito ng ginagalawan o kapaligiran ng mga tauhan. Inilalarawan ito ng buong linaw, pati na ang kaugalian ng mga nasa kapaligiran ay masisinag sa mabisang pamamaraan. Ibig sabihin, pag sinabing tagpuan, ito yung pook o lugar kung saan nangyari ang mga tagpo sa eksena. Like for example, sa pelikula ng Die Beautiful at ng Bakit Lahat ng Gwapo ay May Boyfriend. Dito inilalarawan lahat kung ano yung pagkakasunod-sunod na dapat mangyari sa isang pelikula. Ito yung tagpuan. Ang tagpuan ay ito yung protagonista naman sa Die Beautiful na si Trisha Echevarria. Yun yung kaniyang pinaka-screen name o yung pangalan na si Paulo Ballesteros. Isang ganap na bakla na walang ibang pinangarap kundi ang maging isang beauty queen na dumanas ng mga pasakit sa buhay. Sapagkat tungkol ito sa isang transgender na namatay na. Ang tanging hiling sa kanyang matalik na kaibigan ay bihisan siya at gawing kamukha ng iba't ibang kilalang celebrities bilang pag-alala sa kanya. So, ibig sabihin, nung inilamay siya, minake-upan siya ng kanyang kaibigan bilang isang napakagandang celebrities bilang pag-alala sa kanya. Antagonista naman sa Die Beautiful ay si Joel Torre na ama ni Trisha o si Paulo. Siya din ang tumutol at nagtakwil sa kagustuhan ng anak. Na hindi nila mapaliwanag kung bakit ganun yung gustong gawin ng kanilang anak. Kaya tinakwil nila ito. At si Gladys Reyes naman na kapatid ni Trisha. Ito naman ay dadako naman po tayo sa protagonista sa Bakit Lahat ng Gwapo ay May Boyfriend na si Kylie. Yun yung si Ann Curtis. Ang isang wedding planner na nagkaroon ng maraming boyfriend na puro bakla at isa na dito ang kanyang best friend na ngayon ay si Benj. Ngayon naman hinikayat ni Benj si Kylie na patunayan kung bakla din ba ang kaibigan nito at dati niyang crush na si Diego. Kung kaya tinitignan niya ang mga hinihikayat ni Benj si Kylie na patunayan kung bakla din ba ang kaibigan nito at dati niyang crush na si Diego. Kung kaya, tiningnan niya ang mga senyales habang nag-aayos sila ng kasal nito sa kanyang kasintahan na si Fiona. At ayun, maraming salamat po. Dito, wala siyang antagonista.
sapagkat wala namang naging sagabal kay Ann Curtis na gawin yung mga bagay na walang sagabal kay Ann Curtis na uy, dapat wag mong gawin to. Lahat ng tao doon sa pelikula ay sinuportahan siya, which is kahit alam natin na mali na bakit masusukatin yung isang tao base lang sa kanyang palabas na kaanyuan, or makikilala mo ba talaga ang isang tao base sa kanyang kilos o gawa? So, magandang umaga po, Ma'am Bibar. Ako po si CJ D. Alvarez. Pagpapatuloy ko po ang aming pagsusuri sa pelikula. Ang aking po mga kagrupo ay sina Jernalyn Haresco, Bernilyn Mingo, Chini Antiquito at Fresca Christine Joy. Pagsusuri sa pelikula. Ang aming susuriin ay ang Die Beautiful, bakit lahat ng gwapo ay may boyfriend. Pagsusuri. Ito ang poster ng Die Beautiful. Dumako naman tayo sa suliranin. Una, susuriin ay ang palabas na Die Beautiful. Die Beautiful. Unang suliranin, hindi tanggap ng lipunan. Hindi tanggap ng lipunan dahil isa sa karakter ay si Paulo Ballesteros, na kung saan siya ay isang gay o bakla sa isang palabas na ito. Bilang isang gay o bakla, mahirap siya tanggapin para sa lipunan dahil lagi siyang kinukutya. Ayun. Pangalawa ay solong magulang o single parents. Dahil dito ay meron siyang isang anak na babae o anak-anakan dahil isa nga siyang bakla, pero ginagampanan niya ang kanyang responsibilidad bilang ama nito at ina. Napakahirap ng kanyang sitwasyon, lalo na at hindi rin siya tanggap sa lipunan. Letter E, mga kaugnay na pangyayari o mga pagsubok sa paglutas ng suliranin. Unang nasa bullet, pagharap sa hamon ng buhay bilang isang tao na kabilang sa LGBT. Ayun, si Paulo ay isang bakla na kung saan siya ay kabilang sa LGBT, na kung saan sa pangatlong kasarian dito sa ating bansa na kung tatawagin ay napakahirap at naging isang hamon dahil hindi siya ganun kabilis na tanggap ng karamihan na nakapaligid sa kanya. Pangalawang bullet, harapin ito ng buong tapang kung sino at ano ka. Para dito, ito naman ang naging paglutas sa suliranin. Kinaharap niya ito ng buong tapang at hinarap niya ito kung sino talaga siya. Pinakita niya sa mga tao na kahit hindi siya ganun katanggap, ay buong tapang niyang hinarap ang pagsubok sa buhay. At gayunpaman, kahit siya ay nag-iisa at siya lamang ang nagtataguyod sa kanyang isang anak, ay hindi pa rin siya nagkukulang at binibigay nito ang kanyang makakaya upang magampanan ang pagiging ama't ina sa kanyang anak. Para sa letter F, ang ibinunga. Dahil nga sa kanyang pagsusumikap na tanggapin siya ng mga nakapaligid sa kanya, ay ginawa niya lahat. Eto naman ang sa akin palagay ay mga ibinunga dun sa palabas na yon. Pagkilala. Siya ay nakilala bilang isang mabuting magulang dahil nga tinaguyod niya na mag-isa yung kanyang anak, at hindi lamang yun dahil napakarami niya ring napatunayan bilang isang solo parent o kabilang sa LGBT group. Pangalawa, pagtanggap. Dahil hindi lamang ang pagtayo bilang isang magulang ang kanya nagampanan, meron ding sumali siya sa mga iba't ibang uri ng mga pa-contest kung saan dun siya ay nakilala at mas minahal ng mga tao, at doon ay unti-unti na siya natanggap dun sa kanilang ng mga nakapaligid sa kanyang mga tao. Pangatlo ay ang pagmamahal. Ayon. Dahil sa huli, natanggap siya na nakakarami, at dahil naman napakabusilak ng kalooban dito ni Paulo Ballesteros na bida dun sa palabas na Die Beautiful, mabilis siya natanggap, at sa pagtagal ay lalo siyang minahal ng mga nakapaligid sa kanya dahil sa kanyang kabutihan taglay. Para naman sa paksa o tema, pagharap sa hamon ng buhay sa mapanghusgan lipunan. Ayun. Kahit ganun pa man ang lipunan na kanya kanabibilangan, kahit naman sa tunay na buhay talaga ay nangyayari ito sa mga ganyong tao na kabilang sa pangatlong kasarian. Mahirap para sa kanila na mabilis na matanggap ng mga nasa paligid nila. Ngunit
Ganun pa man ay ginawa pa rin niya ang kanyang makakaya upang siya'y tanggapin, mahalin ng mga nakapagligid sa kanya. Pangalawang pelikula naman na aming sinuri ng aming grupo ay Bakit Lahat ng Gwapo ay May Boyfriend. Ito ang poster na kung saan narito si Ann Curtis, Dennis Trillo at Paulo Ballesteros. Para naman sa suliranin, paggamit ng iba para may mapatunayan. Ayun. Sa palabas na ito ay yung lumalabas yung mga paggamit sa tao upang matakluban yung kanyang tinatagong damdamin, ganon. Tapos dito kasi sa palabas na to, si Paulo tinago niya yung kanyang kasarian dahil siya ay isa talagang bakla, pero ayaw niyang ipamukha sa lahat na gay siya, kaya ginamit niya si Ann para maging girlfriend niya. Pangalawa, pagiging hindi tapat sa sariling nararamdaman. Ayun. Dahil nga tinago niya yung kanyang sarili, ayun, para sa akin isa ito sa suliranin na hindi maging tapat sa sarili dahil kailangan niya pang gumamit ng iba para pagtakpan ng kanyang sariling nararamdaman. Para naman sa letter E, mga kaugnay na pangyayari o mga pagsubok sa paglutas ng suliranin. Mali ang pagpili ng biglaan. Ayun. Ito kasi pinili agad ni Paulo na gawing girlfriend si Ann Curtis kahit naman hindi talaga siya yung gusto niya, dahil ang gusto talaga dito ni Paulo ay si Dennis Trillo, pero hindi niya ipakita kasi nga natatakot siya o nahiya, ganon. Hindi marapat na madaliin ang lahat. Ayun. Dahil naman talaga kung kapag minamadali ay maaari tayo magkamali, sa bandang huli doon lamang natin papatunayan na lahat ay ang pagsisisi ay nasa huli. Para naman sa F, mga ibinunga, dahil sa maling pagpili nagulo ang lahat. Yun. Dahil sa maling pagpiling ginawa nga ni Paulo ay nagulo ang lahat. Sa huli, ang tunay at kapag ang puso ang nagpasya, mangingibabaw ang pagmamahal at katotohanan. Ayun. Paksa o tema. Lahat ay mangyayari sa tinakdang panahon. Ayun, naniniwala naman ako dito. Dahil dun nga sa pelikula na yon ay kahit ano pa man ang gawin na pagtatago o pagkubli sa iyong nararamdaman o ano pa man ang iyong ninanais, maghintay ka lamang at lahat ay nakalaan para sa nakatakdang panahon. At hindi dapat madaliin ang lahat sapagkat ayun nga, may tamang panahon para doon. Ayan, maraming salamat po at hanggang doon na lamang po. Magandang umaga, Ginang Bibar. Magandang umaga sa aking mga klase. Ako si Maria Chinian Vidikito. Ito ang aking presentasyon. Mga aspektong technical. Ang unang pelikula ay ang Die Beautiful. Cinematografiya, musika, ang ginamit sa pelikulang Die Beautiful, ang musika ay wala namang masyadong musika ang inilapat. Ang nagpapaganda lang doon ay ang natural na mga tunog at ingay na hindi naman kalakasan at sakto lang para marinig ng ang pangungusap. Ang ginamit sa visual effects ay sina Ivan Rasad S. Borja, Film Technique of Support, Imaginary Friends Studio, si Vincent Escaleja, ang third artist, Imaginary Friends Studio, compositor, Imaginary Friends Studio, Film Technical Support, Imaginary Friends Studio, si Ian Limbual A. De La Serna, ang General Manager, Imaginary Friends Studio, Scratch, Colorist, Imaginary Friends Studio, si Mary Diane M. Enriquez, ang Creative Director, Imaginary Friends Studio, Senior Artist, Imaginary Friends Studio, si Ryan Harm Grimares, ang third artist ng Imaginary Third Studio, si Annabel W. Magalona, ang film producer, Imaginary Friends Studio, as Annabel W. Magalona, Operation Head, Imaginary Friends Studio, as Annabel W. Magalona. Set design. It is in the shadow of Pedro Almodovar that Die Beautiful explore the life and death of a transgender Filipino woman with filmmaking June Robles Lana,
Wakao Barber's Tales, making the comparison count by rand colors thoughtfully, drawn characters thoroughly live in a world and a carefully cultivated, yet never to pressure tone up sensitivity or refer to the Spanish. And then, ang susunod na pelikula ay ang Bakit Lahat ng Gwapo ay May Boyfriend. So, ang ginamit sa visual effect nan ay sina Vincent de Rosario III, the producer, as Vicente G. del Rosario III, the Vic de Rosario Jr., the executive producer, si Veronique de Rosario Corpus, ang line producer, as Janil Enoroha Mauricio, si Hermie Go ang associate producer, si Lilibet Guyo ang associate producer, si Percy M. Intalan ang supervising producer, Idea First Company, si Jun Lana ang supervising producer, Idea First Company, and then si Jun Torrejo Rupino ang supervising producer ng Viva Films. Ang ginamit sa musika ng pelikulang Ang Lahat ng Gwapo ay May Boyfriend ay ginamit sa musika na ginamitan ng mga romansang tunog para tangkilikin ito ng mga nanonood. Ginamitan din ito ng background na musika katulad ng nakakababang tunog para mas maintindihan ito ng manonood kung ano ang reaksyon ng karakter. Ang musika ay ginamitan din ng masasayang musika para mabighani ang mga manonood at tangkilikin ito ng mga tao dahil nagpapatunay ito ng napupulutang aral sa iba. Set design. Opens during a wedding ceremony with Kylie Ann Curtis, the wedding busy planner bitterly breaking the fourth wall in an effort to set the right move for something that feels like a farce until you see through to the smart second layer. It is the wedding of Kylie's ex-boyfriend and her ex-boyfriend is marrying another man. In fact, all of Kylie's ex-boyfriend are later revealed to be gay. Her experiences have given her the skill to detect whether a certain man is really straight according to the story. Yun lang po at maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat, lalo na kay Ginang Bibar. Ako si Journal Naresco, ang naatasang maglahad ng kabuuang mensahe ng dalawang pelikula na aming sinuri. Una ay ang Die Beautiful, na ginanapan ni Paulo Ballesteros. So para sa amin, ito ay isa sa pinakamakulay, pinakabongga at pinaka-relatable kung tutuusin sa lahat ng pelikula na ginawa na may kaugnayan sa LGBTQ. Kahit na hindi ka parte ng LGBT o sabihin na nating hindi ka beki o transgender, naramdaman o naranasan mo na rin sa buhay ang pakiramdam ng tanggihan o ikahiya. Makikita sa pelikula ang makulay na pagkukwento ng buhay ni Tricia mula sa kanyang paglaki, pagtakwil ng kanyang ama hanggang sa makapamuhay siya ng mag-isa at dumanas ng sakit sa puso at pisikal na pananakit mula sa mga manloloko niyang mga naging karelasyon. Ang hatid na mensahe ng pelikula, ito ay punong-puno ng inspirasyon, hindi lamang sa mga miyembro ng LGBT community bagkus, pati na rin sa mga taong nakaramdam ng tunay na mensahe ng pelikulang ito. Isa lamang ito sa dami ng pelikulang nagbibigay liwanag sa kung ano ang dapat na trato sa mga kapwa nating inaaabuso ng mapanghusgang lipunan. Sa huli, ang mahalaga ay ang pagsasapuso sa lahat ng mga aral na binigay at inilahad sa atin ng istorya ni Tricia na maging normal, magpakatotoo at maging masaya sa buhay. Sa kabilang banda, napakahusay at napakaganda ng pelikulang ito. May natatanging mensahe ng pagpapakatao, pagtanggap at pagiging totoo sa kung anong nais mo sa buhay. Sa kabila ng hamon at mga pasakit na dadating at ang panghuli, huwag kalimutang maging masaya. Dumako naman tayo sa pelikulang Bakit Lahat ng Gwapo May Boyfriend. Ang kwento ay umiikot sa love life ni Kylie na ginanapan ni Ann Curtis na isang wedding planner na lahat ng kanya nagiging boyfriend ay pawang mga bading. At sa kanyang mga naranasan, naging magaling na siya sa pagkilatis, sa pagtingin at pagkilala sa tunay na kasarian
ng mga lalaking nakakasalamuhan niya. Nakakatawa ang buong pelikula at samahan pa ng mga nakakatawang linya ng bawat karakter. Pero sa huli, makikita at mauunawaan mo pa rin ang tunay na mensahe na hatid ng pelikulang ito. Ang mensahe ng pelikula na bakit lahat ng gwapo ay may boyfriend ay tumutukoy sa pagiging totoo sa sarili at paggalang sa sexual preference ng isang tao. Ang pagiging bading o bakla ay ito ay isang desisyon at isang pagtanggap sa sarili. Walang madali at mabilis na paraan kung paano ito matatanggap. Ikaw ang magtatakda ng sarili mong batas dahil mas nakakaramdam ng tunay na kasiyahan ang taong bukal na tinatanggap kung ano at sino pa siya. Maraming salamat po at diyan po nagtatapos ang aming paglalahad sa kabuuang mensahe ng dalawang pelikula na aming sinuri.